Adverbs of degree sa Tagalog. Quite, medyo. Nearly, halos o muntik na. Almost, halos o muntik na. Just, kanina lamang. So, napaka. To, rin o din. Very, napaka o ubod. Positively, positibo. Fully, ganap o lubos. Much, labis. Hardly, ng malupit. Enough, ng sapat. Scarcely, babahagya. Thoroughly, lubusan. Fairly, patas o pareho. Perfectly, perfecto. Utterly, lubos. Really, tunay nga. Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong adverbs of degree. Yan po yung mga salitang kasasabi ko lang doon sa ating listahan. Na ginagamit po sila para maipaalam ang antas ng tinutukoy nitong verb, adjective o kapwa adverb. Pag sinabi ko pong adverbs of degree, yan po ay ginagamit lamang sa salita na ang uri po ay maaaring verb, adjective o kapwa adverb. Okay? So dapat po, bago kayo gumamit po nitong adverbs of degree, alamin nyo po muna yung salitang paggagamitan nila. Okay po? Kung verb po, pwede. Kung adjective, pwede. Kung kapwa adverb, pwede rin po. Okay? Ngayon po, gumawa po ako ng tanong na makakatulong po sa inyo na makita agad o malaman po agad na yung salitang iyon ay ang uri po ay naka-adverb of degree. Okay po? At ito po yon, gaano ang antas ng ating adjective o kaya gaano ang antas ng ating adverb o kaya gaano ang antas ng ating verb. Okay? Na pag sinagot nyo po yan, malalaman na po natin o matitiyak na po natin na yung salitang iyon ay yung po yung adverb of degree. Okay? So punta po tayo dito sa ating halimbawa. Okay, dito po tayo sa unang halimbawa. Ako ay lubos na nasupresa. I am utterly surprised. Okay? Kung mapapansin nyo, gumamit po tayo ng adjective dito. At itong surprise o nasupresa. At yan po yung aalamin natin ang antas. Kung gaano ang antas niya o gaano ang level ng kanyang pagkasupresa. At pag nalaman natin yung level, yun na po yung adverb of degree. Yung tagabigay ng level o antas doon sa salitang nasupresa. So, gumawa po muna tayo ng tanong. Gamit po itong gaano. Gaano ang antas na siya'y nasupresa? O kaya gaano ang antas na supresa siya? So, pag sinagot natin yan, siya ay lubos na nasupresa. So, kung mapapansin nyo, yung salitang lubos, yan po ang nagbibigay ideya ng antas o level sa pagka-supresa noong tao. So, ang ibig lang sabihin, itong lubos, yan po yung adverb of degree natin. Na kapag in English ay utterly. Okay po? So, kung mapapansin nyo, sa tulong po nitong tanong na gaano ang antas, nalalaman po agad natin yung adverb of degree doon sa naturang sentence natin. Okay po? Okay, subukan naman po natin itong nasa baba. Siya ay tumakbo ng medyo mabagal. She ran quite slowly. So, ang tutukuyin naman po natin dito o aalamin natin yung level o ang antas ay itong adverb na slowly. Sa Tagalog ay mabagal. So, gawin po nating tanong yan. Gaano ang antas ng kanyang pagiging mabagal?
Pag sinagot natin yan, siya ay tumakbo ng medyo mabagal. At kung mapapansin nyo, yung salitang medyo, yan ang tagabigay ng antas o level dito sa salitang mabagal. So itong medyo, yan yung ating adverb of degree. Okay? So yung medyo sa English ay quite. Na kung saan ay nasa ating listahan. Ayun, medyo, quite. Okay po? Ang maganda po dito sa ating listahan, nalalaman nyo po agad na pwedeng gamitin po itong mga salitang ito bilang adverb of degree. Kaya ginawa ko po ito. So makikitandaan na lang din po. Okay? Okay, dito naman tayo sa pangatlo na halimbawa. Tinatrato ni Tom ang lahat ng patas. Tom treats everyone fairly. Okay? Ngayon naman po, ang ating gustong malaman, ang antas o level ay itong verb na treat. Okay? Sa Tagalog ay tinatrato. So, gawin natin tanong. Gaano ang antas ng pagtrato ni Tom sa lahat? So, pag sinagot natin yan, tinatrato ni Tom ang lahat ng patas. At kung mapapansin nyo, yung patas po, yan yung tagabigay ng antas o level sa salitang tinatrato. So, itong patas, yan po yung ating adverb of degree. Na itong patas sa English ay fairly. Okay po? So, kung mapapansin nyo, sa tulong po nitong ating tanong na gaano ang antas, madali po natin natutukoy yung adverb of degree. Okay? Doon sa naturang sentence. So, ganyan lang po kadali para malaman kung aling salita yung ginamit po na ang uri ay adverb of degree. Okay po? Okay. Pansinin nyo kung bakit sinasabi kong level o antas. Tingnan nyo dito, lubos na nasopresa. Pag sinabing lubos, mataas yung antas. Pag medyo mabagal, ibig sabihin yan, hindi ganun kataas. Diba? Tapos pag sinabi namang tinatrato ng patas, ibig sabihin, balanse yung antas. Nasa gitna lang. Okay? Yung medyo katamtaman, itong patas, nasa gitna, yung lubos, mataas ang antas o level. Okay po? So, sana natutunan nyo po ng maigi itong adverbs of degree natin. At para mas mapadali po yung paggamit nyo ng adverbs of degree, makikitandaan na lang po ito. Okay po? Maraming salamat po.